aming mga buhay na karapat-dapat sa pagsamba namin sa iyo. Kaya naman, Panginoon, narito po kami. Inaalay po namin sa iyo ang aming buhay. Buong puso po kami nagpapakumbaba. Ano man po ang nagawa naming kasalanan, nagawa naming mga pagkukulang sa iyo, Panginoon. Sa oras po na ito, Diyos, nagpapakumbaba po kami. Buong puso, patawarin mo po kami. Linisin mo po kami, hugasan ang iyong banal na dugo sa umagang ito. Upang ang aming mga pagsamba ay maging makabuluhan sa iyong harapan. Salamat po, Diyos, dahil ikaw ay Diyos na mapagpatawad. Na sa lahat ng aming mga kalikuan, ikaw ay nariyan at handa po kami unawain, patawarin at linisin. At sa oras po na ito, Panginoon, naangkin po namin that you are awesome in this place. That you are awesome in this place, Lord. Alam po namin na ikaw ay nananahan sa lugar na ito. Alam po namin, Panginoon, ikaw ay mangungusap sa buhay ng bawat isa sa amin ngayong umaga. Dahil ito po yung hinahanap ng aming puso. Ito po yung desire ng aming puso na ngayong umaga ikaw ay mangusap sa buhay ng bawat isa sa amin sa pamamagitan ng iyong salita. Salamat po, Diyos, dahil buhay ang iyong salita. Buhay na nagbabago ng buhay. Buhay na kumikilos sa aming mga buhay. Buhay dahil ito yung salita mo'y nagpapaalala sa amin, nagtutuwid sa amin, Panginoon, at nagpapaalala ng mga bagay na kalooban mo sa aming buhay. Sa anak mo po na gagamitin sa aming kalagitnaan. Hayaan mo po ang malayong pagkilos sa iyong Santong Espiritu ay kanya pong maranasan. Dantayan mo po siya ng iyong kapangyarihan mula ulo hanggang paa upang malaya po niyang maranasan ang pagsama mo, ang kapangyarihan mo, ang anointing mo in the name of Jesus. Sa buhay po ni Sister Joy, may nagagamitin mo ngayong umaga. Hayaan mo pong ikaw ang mangusap. Ikaw ang magpahayag sa kanyang buhay at sa pamamagitan nito lahat po sa amin, alam po namin ay tunay na mapagpapala ng iyong buhay at banal na salita. At hayaan mo rin, Panginoon, sa amin po na makikinig. Buksan mo ang aming puso, buksan mo ang aming isip. Magkaroon po, Panginoon, spiritual awakening, O God. Sa buhay po ng bawat sa amin, alam namin na yung salita ay buhay. Kaya yung salita na aming maririnig, Panginoon, ay patuloy na magbibigay ng kalakasan sa bawat nanghihina. Sagutan sa bawat katanungan sa aming puso. Kagalingan sa mga may sakit karamdaman, not only physical, but spiritual, emotional, and financial, O Lord. Panginoon, maraming pong salamat. Alam po namin na sa lugar na ito, Panginoon, ikaw ay malayang kikilos sa aming kalagitnaan. And you pour out this place, Lord, with your wall of fire, Panginoon. Ang kapangyarihan mo ang malayang kikilos sa lugar na ito. Ang kapangyarihan mo ay malayang mangungusap sa buhay po ng bawat isa sa amin. At amin pong kinakansila, pinalalayas, sinataboy, anumang gawa ng kaaway sa lugar ito, any hindrances, Panginoon, upang ang iyong salita, Panginoon, hindi malayang maunawaan yung salita, tinataboy namin in the name of Jesus. Any works of the devil in this place, sinasaway namin in the name of Jesus. In the name of Jesus, any disorderliness, Lord, sa aming panambahan ay sinasaway namin in the name of Jesus. At yung pong umagang ito, we declare, Panginoon, and we let loose, Lord, the spirit of praise, the spirit of salvation, the spirit of pain, Panginoon, sa lugar na to. The spirit, Panginoon, the signs, wonders, and miracles will flow upon this place this morning in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, maraming pong salamat. Ngayong umaga, alam po namin, nakita mo ang kahandaan ng aming mga puso. Nakita mo, Panginoon, na ngayong umaga lahat po kami ay mag-expect sa
sa napakagandang bagay na gagawin mo sa aming kalagitnaan. And this is for the preparation of 46 years anniversary. Nawa po ang araw na ito ay maging mensahe mo upang ang bawat isa sa amin ay mahinda namin ang aming mga puso, ang aming mga buhay, upang sa darating na anibersaryo sa araw ng Sabado, lahat po kami ay handa na nanabik at mag-e-expect ng magandang bagay na gagawin mo sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon. Salamat. At ngayong umaga, alam po namin kanina pa lamang sa aming pag-aawitan ay nadama na namin ang iyong presensya. At kami po ay umaasa ang malaya mong pagkilos sa aming mga buhay, sa aming kalagitnaan, sa apat na sulok na ito, Panginoon, ay aming pong mararanasan. Salamat po, Diyos. Tunay po binabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, paglulhati at pagsamba ay natatangi lamang sa iyong pangalan, aming Panginoong Jesus. Ito po aming panalangin in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Isa pa nga pong malakas na palakpak para po sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Bago po tayo magsiupo, pwede po natin kamayan yung ating po mga katabi. Batiin po natin sila ng isang mapagpalang umaga. Ngayon pong araw po na ito, batiin na din po natin sila maligayang anibersaryo. Happy anniversary sa bawat isa po sa atin. Hallelujah. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. Nabati po ba natin yung atin pong mga katabi? Minsan pa nga po natin silang batiin. Tayo na po yung unang bumati sa kanila. Sabihin po natin, Happy Anniversary! Sino po ang excited na? Pwede ko po bang makita ang pagtaas ng kamay ng mga excited na po this coming anniversary sa Sabado po, sa darating po na October 12. Parang kakaunti po, 5 lang po yata. Yung nakita kong nagtaas ng kamay. Minsan pa nga po, sino po ang handang-handa na, excited na sa atin pong darating na anibersaryo? Amen. Amen. So tayo po ay excited na at tayo po ang unang bumate sa atin pong mga katabi ng maligayang anibersaryo sa bawat isa. So ngayon po, katulad po ng panalangin po kanina, ito po ay, ang araw po na ito ay atin pong preparasyon. No, ito po ay preparasyon din po natin para po sa atin pong darating na anibersaryo. Hindi lamang po yun, very special din po ang araw po na ito. Bakit po? Bakit po special sa JIL Church Worldwide ang araw po na ito ng October 6? Yes, so dahil ito po ay kaarawan din ng atin pong spiritual director, ang atin pong Bishop Brother Eddie C. Villanueva. Alam niyo po, maikling kwento lamang po. Kanina, nung habang nakikinig po ako kay Pastor Jovi, nung ipapakilala na po niya ang ating pong spiritual director, nung binasa po niya yung the same thought, yung the same na sinabi po ni Brother Eddie sa kanya, nung tinanong po siya kung siya po ba ang magpipreach sa worldwide ngayong araw po na ito, nakakatuwa po, grabe po yung kababaang loob ng ating spiritual director. Sabi niya, nais po niyang ipagamit yung irrelevant life niya para magbahagi, para sa ating Panginoon. Grabe po yun. Ganon po siya ka-humble. Ganon po kababa ang ating pong spiritual director. Kaya po, nakaka-proud, no? Nakaka-proud po na tayo po ay bahagi ng JIL Church Worldwide. Sino po ba dito yung napaproud na member po siya at bahagi po siya ng JIL Church Worldwide? Amen. Kung titignan po natin yung ating spiritual director, tinitignan po niya yung sarili niya. Even po, napakarami na niyang naabot, napakarami na niyang na-accomplish, napakarami na po niyang nagawa sa church, sa bayan, sa atin pong bansa. Pero ang tingin pa din po niya sa kanyang buhay ay irrelevant po siya pagdating po sa harapan ng Panginoon. So ngayon po umaga na ito, hindi po nakakapagtaka kung bakit ang JIL Church Worldwide po, ang JIL po ay pinanganak sa puso
ng ating pong Panginoon. At ang tunay na may-ari ng JIL ay wala pong iba kung hindi ang ating pong Panginoong Jesus. Amen po? Amen. Sige po, bago lamang po tayo magsimula, tayo po ay umuko at pumikit. Panginoon, marami pong salamat sa araw po na ito na ipinagkaloob mo po sa buhay ng bawat isa po sa amin upang makarinig ng iyong salita, upang mapapurihan ka, upang maitaas ang iyong pangalan. Ang dalangin po namin sa amin pong kalagitnaan, mangusap ka sa buhay ng bawat isa po sa amin. Ikaw, Panginoon, ang bahala, Panginoon, na magsalita sa bawat isa. Reveal yourself more to us, O Lord. Ipakilala mo pa po ang inyong sarili sa amin. Kahit po kami ay matagal na, kahit po kami ay matagal nang nakakilala sa iyo at naglilingkod sa iyo, we believe, Lord, na magpapakilala ka pa po sa amin sa mas malalim pang kaparaanan. Mararanasan po namin ang iyong kapangyarihan. Mararanasan po namin, Panginoon, ang banal na spirito na kumikilos po sa amin pong church, sa amin pong mga buhay, Panginoon. Marami pong salamat at ako nagagamitin mo. Lagi ko pong panalangin, hiwalay sa iyo, wala po akong magagawa. Kung hindi mo po ako sasamahan, hindi na lamang po ako tutuloy. So balit ikaw na Diyos na nag-e-equip, Panginoon, sa mga taong sumusunod at gumagawa ng kalooban mo sa kanilang buhay. Hayaan mo, ikaw po ang manguna at ang anointing, Panginoon, ay amin pong maranasan ngayon pong umaga na ito. Salamat, Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa at bigyan mo po kami ng puso na nag-e-expect, Panginoon, that something great, that something good is going to happen in our midst. Salamat po. Ito pa ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Minsan pa nga pong mas malakas na palakpak sa atin pong buhay na Diyos. Amen. Kahapon po sa atin pong workers empowerment, isa po sa mga nabanggit po ni Pastor na kailangan daw po na magkaroon po tayo ng expectant heart. Hindi daw po natatapos ang expectation po natin mula po nung tayo lang ay unang nakakilala sa Panginoon. So hindi daw po natatapos yung puso po natin na nag-e-expect na may gagawin po siya doon lang sa panahon na una natin siyang nakilala. Kailangan daw po sa araw-araw, sa bawat pagdalo po natin sa mga gawain, sa bawat pag-attend po natin sa church, mayroon po tayong puso na nag-e-expect na may gagawin ng Panginoon sa atin pong buhay. Pwede po ba nating sabihin sa atin pong Lord ngayong umaga, may gagawin ka sa aking buhay? So yun po yung atin pong panghawakan ngayong umaga po na ito. So ang atin pong topic, ang atin pong tema, bago na po, since tayo po ay nasa unang linggo ng buwan ng Oktubre, ang atin pong team ay, ano po yung atin pong team? Revival, a call to uphold the vision of a glorious church. Hindi po nagkamali ang atin pong leadership na yan po yung atin pong maging tema. Given po na tayo po ay papasok na sa atin pong darating na anibersaryo. At naniniwala po tayo na ang JIL Church Worldwide, na-envision po natin ito bilang isang glorious church. Sabihin nyo nga po, glorious church. So mamaya, titingnan po natin yung atin pong vision. No, it's not an accident na yung vision po natin is a glorious church. So titingnan po natin yan mamaya. So ang atin pong topic, ang atin pong mensahe, ngayon pong umaga, ay pinamagatan po natin na The Church I Know. The Church I Know. At kinuha po natin yung atin pong team verse, of course, sa atin pong team verse ngayon pong buwan ng October. Basahin po natin, Ephesians chapter 5, verse 26 to 27. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo sa pagbasa po ng banal at buhay na salita ng atin pong Panginoong Jesus, bilang paggalang po sa pagbasa po ng kanyang banal na salita. Sabay-sabay po nating basahin, Ephesians chapter 5, verse 26 to 27. That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Makaupo po ang bawat isa, ang Diyos po ang bahalang magpala sa pagkabasa po ng kanyang buhay, banal at makapangyarihang salita. Kahapon po, nung nag-check po ako ng kung ano po
yung libro na pwede ko pong basahin na may kinalaman po sa atin pong tema. Pagbati nga po pala sa bawat isa bago ko po makalimutan. Sa ngalan po ng atin pong Spiritual Director, Bishop Brother Eddie Villanueva, at sa atin pong Municipal Pastor, Reverend Pastor Michael S. Pastrana, makasaysayang araw po sa bawat isa. Ganun din po sa nanonood po sa atin pong YouTube channel. Magandang umaga po sa bawat isa. So, meron po ako nakita, The Glorious Church. Yun po yung title. At ito po ay libro ni Watchman Nee. Si Watchman Nee po ay nabuhay po siya noong 1903 hanggang 1972. So, maikling background lamang po tungkol sa buhay po niya. Sino po ba siya? Hindi po natin siya kilala. Ako, hindi rin po ako familiar sa kanya. Naging familiar lang po ako nung nabasa ko lang po yung kanyang libro. Yung title po ng book niya is The Glorious Church. So, siya po ay preacher, teacher, writer, founder ng Christian Assembly na ang pangalan po ay Little Flock. So yun po yung pangalan ng assembly po ni Watchman Nee. So siya po ay nakatira sa China. Siya po ay isang Chinese. He was a Chinese Christian author and church leader during the early 20th century. He spent the last 20 years of his life in prison and was severely persecuted by the communists in China. So maikling background po sa buhay po niya. Nung namuno po si Mao Zedong or Mao Zedong, ang spelling po ng kanyang pangalan. So from, nagkaroon po siya at nagtatagpo siya ng People's Republic of China. And during that time po, mahigpit po para sa kanila na i-practice mo na dapat ay hindi mo ipapractice yung Christian faith mo. So during his time, mayroon pong persecution. So that he spent the last 20 years of his life in prison. Nakulong po siya ng 20 taon, si Watchman Nee. And later, he founded the Church Assembly Hall, later also known as the local churches, or yung tinatawag nga po na Little Flock. So ang sabi po sa kanya, i-renounce niya yung kanyang belief. Sabihin po niya na hindi siya naniniwala kay Kristo at hindi po totoo ang Christianity. Yun po ang ibig sabihin ng pag-renounce ng kanyang belief. Pero dahil po naniniwala po siya na totoo yung Diyos na sinasamba niya at totoo yung pananampalataya niya, hindi po niya ni-renounce yung kanyang belief. And so that's why nakulong po siya for 20 years. At nung ililipat na po siya ng kulungan, nabalitaan po nung kaibigan niya na paglipat niya po doon sa kulungan po na yon, after, hindi pa ako nagkakamali, 3 araw mula nung nilipat po siya po ay namatay. So, today, he is considered a martyr of the Christian faith. Kasama po siya ng ibang mga apostoles, ng ibang mga disipulo na namatay po dahil sa kanilang pagiging martir. So, tinawag po silang martyr of the Christian faith. So now, pag-usapan po natin, wala po sa kanyang libro, kumuha po tayo ng ilang mga bagay na nais pong i-remind sa atin na may kinalaman po sa atin pong tema. Unahin po natin yung God's plan. Ano po ba yung plano ng atin pong Panginoon sa atin pong mga buhay? Ano po ba yung plano ng Diyos nang nagsimula po siyang likhain ang mundo? Ano po ba yung plano niya nung nagsimula po yung tinatawag po natin na creation? Meron po ditong mga verses. Genesis chapter 1 verse 26, Genesis chapter 2, Ephesians chapter 5, Revelation chapter 12, Revelation chapter 21. So mula po dyan sa mga verses po na yan, makikita po natin yung plano ng Diyos dun po sa tinatawag po natin na creation. 4 women are mentioned in the 4 passages of the scriptures. Sa Genesis 2, na-mention po doon si Eve. Na-mention po si Eva. Yung kilala po natin bilang po ating mga unang magulang. Pangalawa po, in Ephesians chapter 5, minention po siya bilang church. That she is the church. In Revelation chapter 12, she is the woman seen in the vision. And in Revelation chapter 21, she is the wife of the Lamb. So yung 4 po na yon, na pagka-mention po dun sa mga babae, una po, minention po in Genesis chapter 2 na si Eva.
na hinugot mula sa tadyang ni Adan. Pangalawa, na siya ay isang iglesia or na siya ang iglesia in Ephesians 5. At in Revelation 12, na siya po ang vision na nakita, siya po ang babae na nakita doon sa vision. And in Revelation 21, siya po ang wife of the Lamb. So, yun po yung mga titignan po natin no, ngayong araw po na ito. At tingnan po natin, how does these four women are related to one another and to His eternal plan? Paano po naging magkakaugnay yung tinutukoy po na apat na babae po na yon? Paano po sila naging magkakaugnay? So una po, why did God create man? Ano po ba yung purpose ng Diyos? Bakit po nilikha ang tao? Bakit po kaya? Kung iisipin po natin, ano nga ba ang purpose ng Diyos? Sabi nga, hindi naman dahil para may sumamba sa Kanya. Dahil ang Diyos, kahit yung bato, maaari po niyang utusan para po sa ay sambahin. So ano po ang purpose ng Diyos kung bakit po niya nilikha ang tao? God's creation of man was indeed an exceedingly special one. Napaka-special po ng pagkakalikha sa tao. No, napaka-special po ng pagkakalikha sa tao. Last time po, nung ako po ang nagbahagi din po ng salita ng Diyos, binanggit ko po kung paano po tayo kinreate excellently, amazingly. No, na kung iisipin po natin, paano ba makakalikha ng tao ng ganon, na katulad ng ginawa ng atin pong Diyos. Before God created man, He said, then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all creatures that move along the ground. Genesis chapter 1, verse 26. In short po, tayo pong mga tao ay nilikha in the likeness of God. In the likeness of God. Kaya po sinasabi na kawangis po natin ang atin pong Diyos. No, kawangis po natin siya. And God was designing a model for the man He was to create. Genesis chapter 1, verse 27, NIV. So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them, male and female, He created them. So wala pong ibang model ng pagkakalikha po sa atin. Wala pong ibang model ng atin pong itsura kung hindi ang atin pong Diyos. Tayo po ay nalikha sa wangis ng atin pong Diyos. Sumunod po, God desired a ruling man, a man who would rule upon this earth. Sa creation po, kasabay po ng pagkakalikha ng Diyos sa tao, ang nais po ng Diyos ay mag-rule ang tao sa mundo. Mag-rule ang tao over His creation. Kaya nga po ang tao, pang ilan po ba tayong nilikha? Pang ilan po tayo? Tayo po ba ang unang nilikha ng Diyos? Hindi. Tayo po ang kahuli-hulihan. Tayo po ang huling nilikha ng Diyos bago po siya magpahinga. No, bago po siya magpahinga. Bago po tayo nilikha, ano muna po yung nilikha? Yung ibang mga bagay na nakikita po natin sa mundo. Ang langit at ang lupa, ang araw, ang clouds, ang dagat, ang mga hayop. So ito po munang mga ito, yung nilikha, bago po likhain ang tao. Dahil lang sabi po ng Genesis chapter 1, verse 28, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground. So ang plano po pala ng atin pong Diyos, nang tayo po ay likhain, ay tayo po ay mag-rule sa mga nilikha niya. Sa mga naunang nilikha po niya, ang fish, ano pa po, ang mga livestock, ang birds na nasa sky. Ang nais po ng Diyos, kaya po niya tayo nilikha, ay dahil para po mag-rule dun sa mga unang nilikha po niya, dun sa unang creation po ng atin pong Diyos. At sa plano po niya na yon, kung babalikan po natin, sa plano po niya na yon, pinlano po kaya ng Diyos na ang tao ay mahulog sa kasalanan? Sa mga nagdi-disciple po, alam ko po, napag-aralan nyo na po ito. So ang tanong po sa atin, para ma-refresh po ang atin pong mga isipan, pinlano po kaya ng Diyos na tayo pong mga tao ay magkasala?
No, amen. Nakikita ko po yung bawat isa na gumaganon. Tama po ang sagot nyo. Mahusay po. Pwede po silang bigyan ng mataas na grade sa discipleship. So, hindi po pinlano ng Diyos na tayo po ay magkasala. Pero dahil binigyan po ang tao ng kanyang will, kung ano po yung nais po niyang gawin, so doon po pumasok ang kasalanan sa pamamagitan po ng mga unang magulang na meron po tayo, ni na Eva at ni Adan. In God's plan to create man, He did not predestine man to sin. Hindi po kasama sa plano ng Diyos nang tayo po ay nilikha na tayo po. Hindi po niya sinabing, dapat pagkalikha ko sa tao, dapat magkasala sila. Dapat gawin nila yung ipinagbabawal. Dapat gawin nila yung kasalanan. Hindi po yun kasama sa plano ng atin pong Diyos. Neither did He foreordain redemption. God wanted to have man rule for Him on this earth, but man did not attain to God's purpose. Pero dahil nga po, yun po yung sinasabi natin na meron pong option, may will po, binigyan po ng will, yung ating po mga unang magulang. So doon po sila, doon po nakapasok ang kasalanan. Doon po nakapasok ang unang kasalanan at doon din po nakapasok ang kamatayan, doon po nakapasok ang sakit at karamdaman. In Genesis chapter 3, the fall took place and sin entered. Man came under the power of Satan. Man came under the power of Satan. So doon din po nagsimulang pumasok, na doon po nakakita ng butas ang kaaway para makagawa po siya sa buhay ng tao. So bakit po natin yun binabanggit? Bakit po natin sinasabi, kung ang kalooban po pala ng Diyos nung tayo po ay nilikha, ay mag-rule doon sa mga nauna po niyang nilikha, doon sa creation po niya. Pero dahil nagkaroon po ng kasalanan ang mga unang magulang po natin, so kinakailangan po ng redemption. Kinakailangan po ng pagpapawalang sala sa tao. Yet all things did not come to an end because of the first man's fall. Alam niyo po, kung titignan po natin, salamat po sa awa at habag ng Diyos. Bakit po? Hindi po natapos ang pag-ibig niya nung nagsimula pong magkasala ang mga unang magulang po natin. Sabihin nga po natin sa katabi po natin, salamat sa awa ng Diyos. Salamat po sa habag ng Diyos. Salamat po sa pag-ibig ng Diyos. Dahil po, nung nagkasala po ang mga unang magulang po natin, hindi po siya huminto o tumigil ng pagmamahal sa atin pong mga unang magulang. Hindi po siya tumigil at huminto ng pagmamahal sa mga tao. Bagkus, ang sabi nga po, inalay po niya ang nag-iisang anak, ang bugtong na anak po niya para po tayo po ay iligtas. What God did not obtain from the first man, yung hindi po nangyayari kay Adan, sa unang magulang po natin, sa unang tao na nilikha, yung hindi po nangyari sa kanya, He will obtain from the second man. Kanino po yun? Sa ating pong Panginoong Jesus. Yung hindi po nangyari na purpose ng Lord, yung hindi po nangyari na purpose at kalooban ng Diyos dun sa unang tao, dahil nagkasala po siya, ginawa po niya dun sa kanya pong, dun sa pangalawang tao. At yun po ay walang iba kung hindi ang atin pong Panginoong Jesus. Pangalawa po, the type of Eve. Ito na po, papasok na po tayo. Kanina, binanggit po natin in Genesis chapter 2, binanggit po si Eva. Binanggit po si Eve. So in creation, two persons were created. Ito po yung alam na alam po natin sa creation. Ang una pong nilikha, hindi naman po si Eva. Kung hindi ang una pong nilikha ay si Adan. At mula po sa tadyang ni Adan, kumuha po mula sa tadyang ni Adan at nalikha po ang isang Eva. Both were created human beings, but each typify something different. So katulad po ng binanggit natin kanina, yung unang tao, si Adan, he foreshadowed Christ, and Eve typifies the church. So si Eva naman daw po, yung simbolismo ng iglesia. Yung simbolismo po ng church. If the church does not match Christ, God's purpose will not be fulfilled. God requires the church to be the same as Christ in every aspect. Ang ganda po nun, balikan po natin yon. God requires the church to be the same as Christ in every aspect.
So we are required po pala, kinakailangan po pala natin na mabuhay katulad ng ating Panginoong Jesus. Sister Joymi, napakahirap po niyan. Totoo po. Dahil tayo po ay mga tao pa, dahil tayo po ay human being pa lamang, dahil tayo po ay nandito pa sa mundo, na punong-puno ng mga masasamang bagay, punong-puno ng mga masasamang pangyayari, napakahirap pong mabuhay na katulad ng ating Panginoong Jesus. Napakahirap pong mabuhay ng katulad po ng ating pong Panginoong Jesus. Pero ito po pala yung nire-require sa atin. God requires the church to be the same as Christ in every aspect. Sa lahat po ng aspeto. Kung paano po nagmahal ang ating Panginoong Jesus, dapat ganun din daw po tayo magmahal. Kung paano po nabuhay ang ating Panginoong Jesus, dapat ganun din daw po tayo, yung maging pamumuhay po natin. Kung paano po siya naglingkod sa kanyang ministeryo nung nasa lupa po siya, dapat ganun din daw po tayo sa ating pong service, sa ating pong paglilingkod, sa ating pong Diyos. So napakahirap, pero ang sabi nga po, salamat because we can do all things dahil po sa pagpapalakas ng ating pong Panginoong Jesus sa ating pong mga buhay. At tignan po natin yung pangatlo at dito po tayo mag-focus, the church. Upholding the vision of a glorious church. Yan po yung ating tema, upholding the vision of a glorious church. We should then ask, what is the church? Ano po ba ang church? Ano po ba ang iglesia? Ito po ba ay building? Ito po ba yung inuupuan po natin? Ito po ba yung nakikita po natin sa larawan? Nakikita po natin pag naglalakad po tayo? Or ito pong structure po na to, na building kung saan po tayo nakaupo? Kung saan po tayo dumadalo, uma-attend every Sunday? Yun daw po ba yung church? No, amen. No, hindi po ito ang church. Without church, without Christ, the church has no possession, no life, no living, and no existence. Amen? Kung wala po ang Panginoong Jesus, ang church or ang iglesia po, it has no possession. Wala po itong buhay at no existence. So kaya nga po ang mga church, ang iglesia, dapat po ang sentro ay ang ating pong Panginoong Jesus. At dahil po ang church or ang iglesia, hindi ang structure, hindi ang building, kung hindi tayo, ang bawat isa po sa atin. So kailangan po pala na ang Diyos, ang Panginoong Jesus, ang maging sentro ng atin pong mga buhay. Kung paanong nire-require na ang church, ang dapat maging center niya ay si Christ, ang ating Panginoong Jesus, ganun din po yung requirement sa buhay ng bawat isa po sa atin, na ang Panginoong Jesus yung maging center ng atin pong mga buhay. In Ephesians chapter 5, verse 25 to 30, basahin po natin, Husbands, love your wives just as Christ also loved the church and gave himself up for her, so that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word, that he might present to himself the church in all her glory, having no spot or wrinkle or any such thing, but that she would be holy and blameless. So husbands ought also to love their own wives as their own bodies. He who loves his own wife loves him, for no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as Christ also does the church, because we are members of His body. In Ephesians 5 verse 25 to 30, makikita po natin to. Hindi lamang po ito tinuturo para po sa lahat ng mga may asawa. Hindi lamang po ito tinuturo sa husbands and wives. Hindi lamang po ito tinuturo sa husband and wife. Kung hindi ito po ay tinuturo po sa atin bilang isang iglesia. The first section refers to the church as the bride of Christ. The second section speaks of the church as the body of Christ. Dalawang bagay po na nais pong iwanan sa atin ng atin pong Panginoong Jesus ngayon pong umaga na to. Ang church po, ang iglesia, sa present day, ito po ay body of Christ. Sabihin po natin, body of Christ. Pero sa future, ano po ang tinitignan? Or paano po tinitignan ang iglesia? In the future, tayo naman daw po ay bride of Christ. Una po, we are body of Christ. Pangalawa po, we are the bride of Christ.
Tayo po ay body of Christ at tayo po ay bride of Christ. The word translated church in the English Bible is ecclesia. So yung church po, no, ang pinagmulan po nitong salita, ang root word po nito ay ecclesia. This word is the Greek word also kalio or to call with the prefix ek or out. Thus, the word means the called out ones. So, ang church po, ang ibig sabihin po nito, bukod po sa ibig sabihin na ecclesia, ang meaning daw po ng church is the called out ones. The called out ones. Those who are called out and separated form a group to form a new and special group. So, dati kasama po natin yung ibang mga unbelievers, pero dahil tayo po ay tinawag ng ating Panginoong Jesus, dahil siya po ay tinanggap po natin bilang Lord and Savior ng buhay po natin. So tayo po ay na-called out. Tayo po ay umalis mula po dun sa grupo na yon para po bumuo ng isang grupo at yun nga po yung church. It's a new and special group. The Lord calls us to be His glorious church. The Lord calls us to be His glorious church. Sabi ko nga po kanina, hindi po aksidente at hindi po nagkamali ang atin pong leadership kung bakit po ang atin pong tema ay revival, a call to uphold the vision of a glorious church. Nung tinitingnan ko po, ano po ba yung pwedeng maibahagi sa bawat isa? Ano po ba yung pwede po natin makita at mapag-aralan ngayong umaga po na ito? Alam niyo po ba kung saan po ako dinala ng atin pong Lord? Ang sabi po ng vision po natin, sabay-sabay po natin basahin. 1, 2. A glorious church evangelizing and discipling Filipinos and all the peoples of the world through teaching, preaching, and living out the full gospel of the Lord Jesus Christ. A glorious church. A glorious church. Ang sabi Paul, the Lord calls us to be His glorious church. As members of the JIL Church Worldwide, bilang bahagi po ng body of Christ, bilang bahagi po ng isang iglesia, ng iglesia na ipinanganak sa puso ng ating Panginoon, tayo po ay tinatawagan. May panawagan po ang atin pong Panginoon na tayo po ay maging isang glorious church. At nakakatuwa kasi kung titignan po natin, yun po talaga yung vision, yun po yung na-envision, yun po yung nakikita ng atin pong mga church leaders, ang atin pong leadership, na magkaroon po tayo ng isang glorious church. The JIL Church Worldwide believes that the church to be raptured is a glorious church, without spot, wrinkle, or blemish, and is an embodiment of the following attributes. So, tignan po natin. Ito po yung binigay na mensahe ng Panginoon para po maibahagi sa bawat isa, tinignan ko po doon, ano ba yung pagkakatawag po sa atin bilang church? So, dahil po tayo ay member ng JIL Church Worldwide, yun po yung pagkakatawag din po sa atin individually. Na tayo po ay tinawag din po with the attributes na babanggitin po natin ngayon pong umaga po na ito. So balikan lang po natin, ito po ay preparation din po in celebration of our 46th anniversary. Imagine po, ito po yung ina-uphold po natin na attributes po natin bilang isang church. Kaya po hindi po nakapagtataka bakit po tayo po kahit sabi nga, napakarami pong naninira. Una sa atin pong spiritual director. Pangalawa sa atin po bilang isang church. Di po ba nakakalungkot na ang dami po talaga nilang binabato. Lalo po kapag po panahon po ng election. Di po ba? At bilang mga member ng JIL, syempre nasasaktan po tayo. Nasasaktan po tayo dun sa mga naririnig po natin na yon. Pero nakakatuwa, bakit ganun pa din po yung foundation po natin bilang isang church? Bakit ganun pa din po sa kabila ng may mga rebellion po na nangyari, kung babalikan po natin ang kasaysayan ng JIL, wala pa po ako nito, hindi pa po ako buhay, pero salamat may JIL Love Story. Salamat dahil meron pong mga unang naka-experience po no, na nagtuturo po sa bawat isa po sa atin ng kasaysayan ng JIL. No, nakukuha po natin
No, nakukuha po natin, ano po ba yung puso? Una ng atin pong spiritual director at pangalawa ng atin pong church as a whole. So tingnan po natin yung mga attributes po natin bilang JIL Church Worldwide. Paano po ba tayo or sa anong paraan po ba tayo or ano po ba yung mga attributes or distinctive po natin bilang mga JIL people? Hindi kilala po ba natin yung sarili po natin bilang kabilang sa JIL family? Amen. So hindi kilala po natin yung sarili po natin na tayo po ay kabilang sa JIL family. So 12 po ito na distinctive ng atin pong church, ng JIL Church Worldwide, na hindi po aksidente kung bakit dito po tayo dinala ng Panginoon para ito po yung maging mensahe po natin, yung maging gist po ng mensahe ng Lord sa atin po ngayong umaga. So, una po, a worshiping church. Nakakatuwa kasi sa pag-aaral po natin na ito, mababalikan din po natin, paano po ba nagsimula yung JIL? At ano po ba yung mga attributes, yung distinctive po natin bilang isang iglesia? At tayo bilang bahagi or member ng JIL Church Worldwide. A worshiping church, in Proverbs 100 verse 3, know that the Lord is God. It is He who made us and we are His people, the sheep of His pasture. So babasahin ko po. We are a church that consistently takes part in experiences of God's love and forgiveness and is unashamed to present our love to God. As a church, we seek to lead others to truly see, hear, and experience God's presence and to show how they too can be confident in discovering, responding, and expressing their life to God. So dahil tayo po, or isa sa mga attribute po natin as a church, we are a worshiping church, kahit nasaan po tayong lugar, kahit ano po yung sitwasyon ng buhay po natin, tinawag po tayo upang magbigay ng papuri at pasasalamat sa atin pong Diyos. Amen po? Can I hear an amen? Sa kahit anong sitwasyon ng buhay po natin, whether nasa highs po tayo, nasa magagandang bagay po tayo ng buhay po natin, or nasa pinakailalim po tayo ng buhay po natin, tinawag po tayo upang magbigay ng papuri sa atin pong Diyos. Amen po? Amen. Tayo po ay worshiping church, kaya hindi po nakakagulat na nung nagdaan pong anibersaryo po natin na talagang binagyo, grabe po. Doon po sa panahon po na yun, pwede naman po tayong umuwi na. Pwede naman po natin itigil na ang celebration kasi po bumabagyo. Pero dahil we are a worshiping church, doon po tayo nagpuri at nagbigay ng pasasalamat. Sa kabila po ng bagyo na nararanasan ng mga nandoon po sa Malolos. Amen po. Dahil sa bagyo, sa problema na mayroon po tayo, ang nais po ay magpuri, magpasalamat pa din po tayo sa atin pong Diyos. Amen. Ang sabi po, sa bagyo at sa problema, sa galak at sa pag-asa, ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Nasaan man pong sitwasyon tayo ng buhay po natin, tinawag po tayo upang magbigay ng papuri sa atin pong Diyos. Amen? Amen. Sige po, malakas na palakpak po sa atin pong Diyos na buhay. Pangalawa po, a healing church. A healing church. Hindi ko na po ito naabutan, pero malamang po may magtataas po ng kamay. Alam ko po ito naririnig ko po yung testimony ni Sister Myla. Nung nagsisimula po siyang umattend sa Bunlupa po ito, yung healing service, na nagpapatotoo po siya doon kung paano pong naranasan po niya na ang Diyos na sinamba po niya sa lugar po ng JIL Bunlo, JIL Fellowship pa lang po during that time. Fellowship pa lang po yun, hindi pa po church, ay naranasan po niya yung pagkilos, paghipo at pagpapagaling ng atin pong Diyos. Dahil naniniwala po tayo, we are a church that testifies to the holistic healing that God gives to the earth, the sick, and the lost. And as a church, we recognize the power and willingness of the great physician to heal the physical, mental, emotional, social, and spiritual wounds of every man, woman, and child, and thus undertake to be used as both testimonies and instruments of God's healing ministry. Hindi lamang po tayo tinawag bilang isang church para magturo lang po ng magturo ng salita ng atin pong Panginoon.
tinawag din po tayo upang yung mga may sakit, upang yung mga lost ay makasumpong po ng kagalingan sa atin pong Diyos. Pangatlo po, a soul-winning church. We are a church whose heart feels the heartbeat of God for the salvation of perishing souls. And as a church, we exemplify a lifestyle of evangelism so that souls are won for the eternal kingdom of God. Bakit po ba, kahit po mayroon na tayong church in 70 nations, bakit po ba hindi pa po tayo tumitigil na i-share at ibahagi ang salita ng atin pong Diyos? Bakit po ba si Bishop Brother Eddie, hindi po siya tumitigil na pag nabigyan po siya ng microphone, wala po siyang ibang gagawin kung hindi magbahagi ng salita ng Diyos at magpatanggap dun sa mga tao? Bakit po ba hindi po tayo humihinto upang mas marami pa pong makakilala sa atin pong Panginoon? Dahil yun po yung puso, yun po yung heartbeat ng ating Panginoon. Yung marami pong makakilala sa Kanya, yung marami pong mga taong tumanggap po sa Kanya bilang sariling Diyos at tagapagligtas ng Kanyang buhay. Kaya po ang bawat isa po sa atin, we are also called para po maging soul winner. Hindi lamang po ang nasa evangelism department, hindi lamang po ang mga leaders and workers, kung hindi ang bawat isa po sa atin, we are called to be a soul winner. Tayo po ay tinawag para mag-win ng soul. Tayo po ay tinawag upang yung mga taong nakapaligid po sa atin ay makasumpong din po ng kaligtasan. Amen? Upang makasumpong din po sila ng kaligtasan. Pang-apat po, we are a praying church. We are a church whose backbone and lifeblood is prayer. As a church, together with the body of Christ, we fight the good fight of faith in prayer and fasting, intercession, and spiritual warfare with corresponding action. Kung ang mga dumadaloy po sa vessel natin ay dugo, tayo po bilang isang iglesia, bilang isang church, bilang isang mananampalataya, bilang JL people, ang dumadaloy po sa atin ay prayer. A prayer daw po ang atin pong lifeblood. Kaya nga po, we are a praying church. Nasaan man po tayong lugar, ano man po ang ginagawa po natin, napakahalaga po para sa bawat isa ang panalangin. Napakahalaga po ng panalangin. At nagagawa po nating mapagtagumpayan ang napakaraming mga bagay dahil po sa panalangin. Prayer and fasting, intercession. So ito po yung isa sa mga nakakatuwa na kasama at kabilang sa atin pong JIL Distinctive. And number 5, a visionary church. Tinawag po tayo, we are a church with glorious prophetic destiny. As a church, we endeavor to reach the realization of God's glorious vision through wholehearted obedience, devotion, and commitment, spirit-led, and strategic planning under His divine enablement. Nung nagsisimula po ang JIL, nagsimula po ito sa ilang estudyante. Ilan po? Naku, magpa-quiz po kaya tayo ng JIL history. Ilan po? 15. Mula po sa 15 estudyante ng ating pong spiritual director na ngayon po ay umabot na po tayo in 17 nations across the globe. Palakpakan nga po natin ang ating pong Panginoon. Kung hindi po tayo visionary church, kung hindi po visionary ang ating pong spiritual director, baka po sinabi niya, okay na to, may JIL Bunlo naman. Okay na to, may isang church naman na tayong ina-attendan. Okay na to, malaki naman na yung church sa Bunlo. Pero dahil po we are a visionary church, na-envision po natin ang JIL Worldwide. Imagine nga po, JIL Church lang po tayo, pero ngayon JIL Church Worldwide na po tayo. Amen. At yun po ay dahil may vision, at ang vision po na yun ay hindi po pinabayaan. Amen? Yung vision po na yun, hindi po binitawan. Yung vision na mula po sa atin pong Diyos, na ni-reveal po sa ating spiritual director at binaba po sa atin ng mga JIL people, hindi po binitawan.
Kaya yung vision po natin ngayon na magkaroon po ng JL Cornerstone, na magkaroon po ng maka-acquire po tayo ng lot ng lupa, yun pong vision po natin na yun. Alam po natin na ito po ay mapangyayari. Amen po? Amen. Na yun po ay makikita ng atin pong mga mata. Na yun po ay makikita at mararanasan po ng bawat isa po sa atin. Kung paano pong kumilos at gumawa po ang Diyos para po magkaroon ng churches, 70 churches, more than pala. Kasi po, 70 nations pa lang po yun. So, hindi po natin alam kung ilan na mga churches na sa bawat bansa ang mayroon. Pero yun po ay dahil sa vision. Dahil po, we are a visionary church. And number 6 po, a spirit-filled church. We are a church whose way of life is to seek out the Spirit's baptism as well as His anointing in everything. Praying, sharing, preaching, teaching, listening, performing, writing, and so forth. Naniniwala po tayo na ang lahat ng bagay na ginagawa po natin, ang lahat ng paglilingkod na ginagawa po natin bilang isang church and as individual, ay hindi po magiging isang matagumpay kung wala pong pagsama ng banal na Espiritu. Kaya nga po ang lagi po nating panalangin sa ating pong Diyos na, Panginoon, ang banal na Espiritu mo ay sumama sa buhay ng bawat isa po sa amin. Na ano man po yung gagawin po natin na paglilingkod, talaga pong mararanasan po natin na ang banal na Espiritu na kumikilos sa atin pong kalagitnaan. Kaya nga po, may mga nagtataka, hindi po ba? Na bakit ba kapag nag-worship kayo, kapag tinataas niyo yung kamay niyo, bakit ba sabay-sabay na tumutulo ang luha? Kasama na lahat ng lalabas, pawis, lahat na po. Diba, lumalabas po sa atin kapag tayo po ay nagpupuri, kapag tayo po ay sumasamba sa atin pong Diyos, sapagkat ang banal na Espiritu po ay atin pong nararanasan. At yun po yung lagi pong sinasabi po sa atin, na bago po tayo tumayo, kahit po sa mga worship leader po natin, talagang ang prayer po nila, Panginoon, ang banal na Espiritu mo ang kumilos sa amin pong kalagitnaan. Kaya po walang magmamalaki. Kung paano pong tinitignan ng atin pong spiritual director ang buhay po niya bilang irrelevant, sa bawat isa din po sa atin, siguro napakaganda pong maging ehemplo po no, na bilang isang iglesia, ibababa po natin ang atin pong mga sarili at hahayaan po natin ang Panginoong Jesus sa pamagitan ng banal na Espiritu ang kumilos sa atin pong mga buhay. And pang-pito po, we are a nation-loving church. Tinawag po tayo hindi lang para makinig ng salita ng Diyos, kung hindi po para ipakita yung pagmamahal po natin sa bayan. Kaya nga po tayo, di ba, laging dalawa, Diyos at bayan. Kaya po tayo ay laging dalawa. Tayo po ay nation-loving church. We are a church called to zealously love our country, believing that every nation must be under the lordship of Jesus Christ. So ito po ang dahilan kung bakit inaasam po natin, no, na marami po mga Christian people, marami pong mga righteous people, marami pong mga mananampalataya talaga ang mapunta po at maluklok sa mga posisyon po ng pamahalaan. Dahil naniniwala po tayo sa pamagitan po nila ay maaari pong kumilos ang Diyos sa atin pong bansa. Walo po, a faith-filled church. We are a church that puts our absolute trust in the revelation and power of the living God. Sabihin nga po natin, a faith-filled church. Mas malakas po, a faith-filled church. Kaya po ang tinuturo sa atin ay magkaroon po ng buong pusong pananampalataya at pagtitiwala sa atin pong Diyos. Kung wala pong pananampalataya, di po tayo makaka-experience ng mga miracles na nagmumula po sa atin pong Diyos. Kung wala pong pananampalataya, yung mga tao way back sa Arroyo High School, kung wala po silang pananampalataya, na pag nanalangin po sila, hihinto ang ulan kasi wala pong roof. Yung church po, yung atin pong worship service during that time, kung wala po silang pananampalataya, malamang hindi po nila naranasan ang pagkilos ng Diyos sa kanila pong kalagitnaan.
Amen? So yun po ay dahil sa pananampalataya na mayroon po sila. Pang-sum, a prophetic church, we are a church who firmly believes that our God also reveals His will and instruction through His genuine prophet to the nation and the body of Christ. And number 10, an apostolic church. We are a church that submits to the spirit of apostolic leadership established and ordained by the living God through Jesus Christ. Number 11, a giving church. And 12, a serving church. So tayo po ay tinawag ito po yung mga attributes po natin, ito po yung mga distinctive po natin bilang isang iglesia. At personally, individually, ito din po yung nananais ng Diyos sa atin pong mga buhay. Kung tinawag po ang iglesia, ang JL Church Worldwide para maging worshiping church, ang bawat isa din po ay tinawag para maging worshiper. Kung ang JL Church ay tinawag po para maging isang soul-winning church, tinawag din po tayo para maging soul winner. And the list goes on. Yung 12 JL Church Worldwide, distinctive po na mayroon po tayo. Ito din po yung ninanais po na magkaroon din po sa buhay po ng bawat isa po sa atin. The scripture says that the church for which Jesus will be coming as His bride will be a glorious church. Will be a glorious church. Church calling as the bride of Christ, holy, radiant, and spotless. Ito po yung calling sa bawat isa po sa atin. As a church, hindi po tayo nagkamali. Gusto ko pong i-assure ang bawat isa po sa atin, hindi po tayo nagkamali ng church. Amen? Hindi po tayo nagkamali ng paglalagakan ng ating pong pananampalataya kung hindi ang ating Panginoon. Sapagkat sa church na meron po tayo, ang sabi nga, lagi pong sinasabi, sa church na walang ibang itinataas kung hindi. Sino po ang itinataas? Si Jesus. Kung hindi ang Panginoong Jesus, walang ibang pangalan na mas mataas. Walang ibang itinataas na pangalan. Not even our spiritual director. No, not even our spiritual director. Kaya po, very special po. Naniniwala po ako at alam ko po, naniniwala po ang bawat isa na very special po talaga sa puso ng Diyos ang JIL Church Worldwide. Amen? Not because dito po tayo uma-attend, not because ito po yung kumupkup po sa atin, not because naririto po tayo, not because dito po tayo napapanood, kung hindi dahil yun po ang katotohanan. Yun po ang katotohanan. Special po sa puso ng Diyos ang JIL Church Worldwide. Kaya po, sige po, malakas na palakpak po sa atin pong Diyos. Kaya po, ang atin pong puso ay nag-e-expect na this coming our anniversary, mararanasan at makikita po natin ang isang glorious church. Amen? Kung hindi po, kaya po, ang atin pong panalangin, ang puso po natin ay nag-e-expect po talaga na, Lord, ito po yung pagkakatawag mo sa amin. Ito po yung mga distinctive na meron po kami. Ito po yung mga bagay na inaasahan mo po sa amin. And as a church, ito po yung ginagawa po namin. Kaya po ang atin pong expectation sa darating po na atin pong anibersaryo ay talagang mararanasan po natin ang muling pagkilos ng atin pong Diyos sa atin pong kalagitnaan. Makikita po ng atin pong mga mata ang mga taong nagkakaroon at nagkakaroon po ng kagalingan sa kanilang mga sakit at karamdaman, mga taong nakakalaya sa anumang pagkaka-embargo ni Satanas, ang mga tao na talagang makikita po natin na nakaka-experience ng himala at pagpapala sa lahat ng aspeto ng atin pong buhay. Kaya po, yun po, sa darating po ng mga araw po na ito, yun po yung i-expect po natin. Yun po yung atin pong ipanalangin na tayo po ay makasumpong at makakita ng mga himala sa darating po nating anibersaryo. Church calling as the bride of Christ, holy, radiant, and spotless. So,
Mabilis na lamang po ito, the parable of the 10 virgins. So, pangalawa, we are the body of Christ. Una, pangalawa, we are the bride of Christ. And bilang bride of Christ, ano po ang sabi dito? Ang 10, ito po ay parable ng 10 virgins na mabilis na kwento. In summary, may 10 po na nagprepara ng kanila pong mga ilawan at hinihintay yung kanilang groom. Yung isa, yung 5 po, dahil naubusan po sila ng oil, lumabas para bumili. Yung 5 po, yung 5 wise, naiwan po sila habang hinihintay yung pagdating ng groom. So ang nangyari po, dumating yung groom, yung 5 na bumili ng oil ay wala po, hindi po nila nakita at naabutan. Yung 5 na mga matatalino na naghintay, na prepared, ay nakita po nila at na-meet mo nila yung groom. Ang sabi po, Revelation chapter 19 verse 7, "Let us rejoice and be glad and give Him glory, for the wedding of the Lamb has come and His bride has made herself ready." Bilang tayo po ay bukod sa body of Christ, tayo din po ay bride of Christ. And bilang bride of Christ, kung paano pong yung mga bride na ikakasal ay nagpe-prepara ng maraming mga bagay, nagpapaganda, nag-aayos po ng sarili, nagpe-prepare po sa lahat ng mga bagay na kakailanganin po nila sa kanila pong wedding. Ang bawat isa po, yun din po yung calling sa atin. Yun din po yung calling sa atin. Yun din po yung panawagan po sa atin na we have to make ourselves ready. Napaghandaan din po natin. Ihanda din po natin ang atin pong mga sarili upang sa muling pagdating po ng atin pong Panginoon, madatnan po niya ang bawat isa na handa. Sabi nga po dito, holy, radiant, and spotless. The church and the bride ready to meet the groom is holy, living a righteous life, and devoted to making Jesus the center of her life. So, to conclude po, ating pong pag-aaral ngayon pong umaga, ito po ang panawagan po sa atin. Bilang isang iglesia, yung mga distinctive po natin bilang JL Church, yun po yung dapat na isinasabuhay po natin. And bilang bride of Christ na naghihintay sa muling pagbabalik ng kanyang groom, sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus, kailangan daw po maging handa po tayo. Maging katulad po tayo ng mga wise virgin na naging handa po sila na nung dumating yung kanilang groom, ay handang-handa po sila at nadatnan po sila sa lugar po na yon. Holy, living a righteous life, and devoted to making Jesus the center of our lives. Totoo pong napakahirap na maging handa. Totoo pong napakahirap po na maging ready. Totoo pong napakahirap po na ma-achieve ang isang glorious church. Pero ang sabi nga po, kung talagang ang ating Panginoong Jesus po, yung magiging sentro ng ating pong mga buhay, no, madadatnan niya po tayo hanggang sa muli po niyang mapagbabalik bilang isang iglesia na talagang ginagawa po yung kanyang kalooban, namumuhay po ng naaayon sa kanyang salita. Ano po yung iniwan niyang guide para makapamuhay po tayo ng holy and righteous life? Naku, wala na po akong kausap. Ano po yung iniwan niyang guide? Wala na po akong kausap. Ano po yung iniwan niyang guide? Yung kanyang salita. Yung Biblia, yung banal na kasulatan, yung Holy Bible. Yun po yung iniwan ng Diyos upang tayo po ay makapamuhay nang nakaangkla po sa salita po niya. Upang sa kanya pong muling pagbabalik ay madatnan po niya tayo bilang isang iglesia na talagang gumagawa po ng kanyang kalooban at bilang bride of Christ, bilang individual na handa pong ma-meet ang ating pong groom, na handa pong makasama sa rapture of the church. Amen? Amen po. So yun po yung ating pong calling, yun po yung ating po yung panawagan po sa buhay po ng bawat isa ngayong umaga po na ito. Yun po yung nais po ng Lord sa buhay ng bawat isa po sa atin. And as a church po, to uphold the vision of a glorious church,
kailangan din po ang church po na yon ang maging sentro. Wala pong iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus. Upang ang isang church po ay maging isang glorious church, wala po siyang ibang itataas, wala po siyang ibang itatanghal, wala po siyang ibang paparangalan, wala po siyang ibang pag-aalayan kung hindi ang atin pong Panginoong Jesus. Amen? Palakpakan nga po natin ang atin pong Diyos sa atin pong kalagitnaan. To uphold the vision of a glorious church, we have to make Jesus the center of this church. We have to make Jesus the center of our lives. Amen? So yun po yung atin pong calling ngayong umaga po na ito. So paano po natin magiging sentro ang Panginoon sa ating pong mga buhay? Siyempre, hindi po mawawala na talagang magkaroon po tayo ng intimate relationship sa atin pong Panginoon. Magkaroon po tayo ng intimate relationship sa atin pong Panginoong Jesus. So, aawit po tayo. Di ko po alam kung ano po ang awit na nakahanda at naihanda po ng atin pong mga worship leading team. Pero we pray po na sa kalagitnaan po na ito, talagang matagpuan po ng Diyos, tayo po bilang isang iglesia na nag-uphold po ng vision ng Glorious Church. Hindi po para magmayabang, hindi po para itaas lang yung atin pong church, kung hindi dahil yun po yung nais ng atin pong Diyos. Madatnan po niya ang bawat mga iglesia, ang bawat church, no, na talaga pong ang sentro ay wala pong iba kung hindi ang atin pong Panginoong Jesus. Jesus be the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center, and everything revolves around you, Jesus. Sige po, kung nararamdaman po natin ang ating pong ang banal na spirito sa ating pong kalagitnaan, maaari po tayong tumayo. The center, Jesus be the center of it all. Jesus be the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center, and everything revolves around you, Jesus. Jesus, nothing else matters.
pa po. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, sa malakas po na tinig ng bawat isa po sa atin. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be you, Jesus. Jesus. Minsan pa po, Jesus be the center of my life. the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be. Jesus be the center of this church. Jesus be the center of this church. Jesus be the center of this church. And every knee will bow, And every tongue shall confess you, Jesus. Minsan pa po, Jesus be the center of this church. Jesus be the center of this church. As we pray to the Lord, Jesus be the center of this church. The center of this church. Yes, so Lord. And every knee and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus. Ang bawat isa lang po, Jesus, be the center of this church. Jesus be the center of this church. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus be the center of this church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. From the very bottom of our heart, Jesus be the center of this church. Jesus be the center of this church. As we cry to the Lord, Jesus be the center of this church. And every tongue shall confess you, Jesus. Sa muli po natin pagsamo sa atin pong Diyos, Jesus be the center of this church. Sama-sama po ang bawat isa. And every knee will bow, and every tongue shall
Habang nakataas po ang ating pong mga kamay, yes, O Lord, as we speak the name of Jesus, sa pinakamalakas po na tinig ng bawat isa, as we speak the name of Jesus, 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 yes, oh Lord, as we speak the name of Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Touch us, oh Lord, touch our hearts, touch our lives. As we speak the name of the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. As we speak the name of the Lord, as we speak the name of Jesus, so Lord, yes, Jesus, Jesus, Jesus. Holy Spirit, do thy works in this place. Holy Spirit, touch our lives. Holy Spirit, yes, oh Lord. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah, hallelujah. As we speak the name of the Lord in this place, habang ating pong sinasambit ang pangalan ng ating Panginoong Jesus, ang banal na Espiritu ay kumikilos sa ating mga buhay. Hallelujah, hallelujah. Ang banal na Espiritu ay kumikilos sa ating pong kalagitnaan. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Sa aming pong kalagitnaan, Panginoon, wala po kami ibang inaasam kung hindi Ikaw ang maging sentro ng aming pong mga buhay. Kung hindi Ikaw ang kumilos at kumalaw sa aming pong mga buhay. Wala po kaming ibang inaasam, Panginoon. Kung hindi ang matagpuan mo ang aming pong mga buhay na devoted sa iyo, Panginoon, na nagbibigay ng pinakamataas na papuri at pagsamba. Wala po kaming inihiling, Panginoon, ngayon pong umaga na ito, kung hindi Ikaw ang maging sentro ng aming pong iglesia. Ikaw ang maging sentro ng aming pong church, Panginoon. Ang church na ipinanganak sa puso mo. Ang church, Panginoon, na nagmula po sa iyo. Ang dalangin po namin, Panginoon, madatnan mo po kami ng isang glorious church
Nagniningning, Panginoon, sapagkat sinusunod ang iyong kalooban. Nagniningning, Panginoon, sapagkat walang ibang itinataas kung hindi ang iyong pangalan. Nagniningning, Panginoon, sapagkat walang ibang sinasamba kung hindi ang nag-iisang Diyos na tumawag sa buhay ng bawat isa po sa amin. Sa nag-iisang Panginoong Jesus na nag-alay ng kanyang buhay para sa bawat isa po sa amin. Lord, sa umaga po na ito, hayaan mong hawakan mo ang buhay ng bawat isa, yakapin mo ang bawat isa po sa amin. Hayaan mo, Panginoon, na maranasan po namin ang pagkilos na banal na Espiritu sa amin pong mga buhay. Hayaan mo, Panginoon, na huwag po namin mapigilan. Wala pong maging hadlang upang hindi ka po namin maranasan. Lalo, Panginoon, sa darating po naming anibersaryo, sa darating, Panginoon, na October 12, in our 46th anniversary, we pray, Lord, na makikita po namin ang kaningningan mo sa amin pong kalagitnaan, na mararanasan po namin ang iyong dakilang kapangyarihan, na makikita po namin, Panginoon, ang Diyos na sinasamba po namin na isang buhay na Diyos na gumagawa ng himala, isang Diyos na nagpapala, isang Diyos na kumakalinga sa amin pong mga buhay. Na sa amin pong kalagitnaan, mararanasan po namin ang dakilang pagkilos ng banal na Espiritu Santo na wala po kaming ibang itataas kung hindi ang pangalan mo. Na sa amin pong pagdiriwang ng amin pong anibersaryo, wala pong ibang maluluwalhati kung hindi ang pangalang Jesus. And we believe, Lord, and we pray that Jesus is Lord over our church. That Jesus is Lord over our lives. That Jesus is Lord over our 46th anniversary. That Jesus is Lord over all the committee heads, Lord. That Jesus is Lord over our program, over the worship leading team. That we pray, Lord, that Jesus is Lord over all the members of JIL. We pray, Lord, that Jesus is Lord over Luneta Rizal Park. And that Jesus is Lord over Manila, Philippines. We pray, Lord, that Jesus is Lord over the Philippines. We pray, Lord, that Jesus is Lord over our JIL anniversary. And we believe, Lord, that there is power, Panginoon, na ipaparanas mo sa buhay ng bawat isa po sa amin. Mararamdaman po namin at makikita po namin ang kahima-himalang bagay na gagawin mo sa amin pong anibersaryo. Because we believe, Lord, that in every matters of life, in every aspect of our lives, we believe, Lord, that Christ is the answer. We believe, Lord, that Christ is the answer. Walang ibang sagot kung hindi ikaw, kung hindi ang pangalan mo, Panginoong Jesus. Kaya naman ngayon pa lamang, Panginoon, iaalay na po namin sa iyo ang pinakamataas na pagsamba, ang pinakamataas na pagluwalhati, ang pinakamataas na pagpapasalamat sa aming Panginoong Jesus na buhay at dakila sa aming pong mga buhay. Maraming salamat, Panginoong Jesus. Maraming salamat, Banal na Espiritu. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkilos mo sa aming pong kalagitnaan, sa pagkilos mo sa aming pong mga buhay. Hayaan mo, Panginoon, na walang ibang maitaas kung hindi ang nag-iisang pangalan mo na siyang may-ari ng JIL Church Worldwide. Salamat, Panginoon, sa inyo po ang pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagsamba at pagluwalhati. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ang lahat po ay magsabi ng malakas at makapangyarihan na Amen and Amen. Hallelujah. God bless us all po. Praise the Lord. Mas malakas ang palakpak sa Diyos na buhay. Praise God. Happy 46th year anniversary to the JIL Church Worldwide. Hallelujah! Glory, 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 glory to the living God. Yes, oh Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, we
Glory, 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 glorify your name, Lord. Yes, oh Jesus. Yes, oh Lord. Yes, oh Lord. Yes, oh Lord. Yes, oh Lord. Hallelujah. Praise God, praise God. Makakakupo tayo sandali sa isa hong napaka-anointed na message na dinala ko sa atin ni Sister Joy Me. Palakpakan po natin ang Diyos sa kanyang buhay. Praise God, praise God, praise God. A Glorious Church, 46th year anniversary na po ang GIL. This coming Saturday, October 12 at 3 p.m., tayo po ay magbibigay ng selebrasyon sa katapatan at kabutihan po ng Diyos. Ang sabi po ng ERV translation ng 1 Peter 1 verse 19, you were brought with the precious blood of Christ's death. He was a pure and perfect sacrificial lamb. He was a pure and perfect sacrificial lamb. Wag natin kakalimutan that each and every one of us, and even this church, was redeemed and purchased by the blood of the Lamb. Kaya naman walang pwedeng maging traidor, wala rin po pwedeng maging sangkap ng dibisyon o anumang uri ng gawa ng demonyo o ng kaaway. There is no room for us na maging instrument para sa lahat ng gawa't plano ng kaaway sapagkat ang iglesyang ating kinabibilangan ay iglesyang marilag. Yun ang ibig sabihin ng Glorious Church. Isang iglesyang marilag, walang kapintasan, walang dungis, walang bahid kasalanan. Iyon ay unang ginawa ng ating Panginoon sa Kristo doon sa Ephesians 5. Kapag binasa natin ang verse 26 at verse 27, nilinis niya at inyali niya ang kanyang buhay para ang iglesia ay maging marilag at maihandog niya sa Ama pagdating ng tamang panahon as a bride, kagaya ng mensahe kanina ni Sister Joy Me, as a bride na pwede ipagmalaki ng Panginoon Jesus before the Father na heto ang church, purchased and redeemed by the blood of the Lamb. And truly, God is good sapagkat kabilang tayo sa iglesyang ito na kung saan walang ibang hinahangad kung hindi mabigyan ng karangalan at ng kalawalatian ng ating Panginoon. Isang iglesia, isang church na kailanman ay hindi kayang bayaran ng sinuman at wala ni isang singko o anumang laki ng pera na meron sa mundong ito ang pwedeng bumili ng ministeryong ito dahil ito po'y pag-aari ng Diyos na buhay. Amen? Pwede bang palakpakan natin sandali ang Panginoon? Mas malakas ang palakpak sa atin ang Diyos sa buhay. At dahil po ang bawat isa sa atin ay purchased by the blood of the Lamb at tayo po ay redeemed by the blood of the Lamb, bawat isa sa atin ay nagko-contribute to give God the highest kind of glory. Amen? Kaya maganda hong mabalikan natin yung kanginang binanggit ni Sister Joy Me, the 12 distinctives of the GIL Church worldwide. Nang sa gayon, ma-refresh tayo, ma-remind tayo na tayo ho pala ay merong tinatawag na kaibahan na dapat makita ng mundong ito. Naalala ho natin binanggit doon sa Exodus chapter 32, beginning verse 32-33, ang sabi ni Moses, kung hindi mo lang din kami sasamahan at wala ang presensya mo, it is better for us na hindi na lang kami umalis sa lugar nito. Verse 14 and 15, hindi na lang kami umalis sa lugar nito sapagkat ang tanging kaibahan lamang ay ang pagsama ng iyong presensya. So, ang difference lang naman natin sa mundong ito ay dahil kasama natin ang Diyos. At yun lang ang pwede natin ipagmalaki sa buhay po nating ito. Amen? Kaya dapat pag JIL ka, proud ka sa bawat selebrasyon na ginagawa sa Luneta Rizal Park at dapat kasama ka doon. Sabi mo sa katabi mo, dapat kasama ka. Sa kanan at kaliwa, sabihan niyo po, dapat kasama ka. Dapat hindi ka maiiwanan. No? Nang sa gayon po, bawat isa sa atin, ma-feel natin yung tinatawag na ibang kagalakan sa selebrasyon this coming 46th year anniversary of the JIL Church worldwide. Amen? Mamaya ho ay magkakaroon tayo ng konting documentation lang after ng ating Holy Communion. Magkakaroon tayo ng tinatawag na pagbati ng 46th year anniversary. And at the same time, mamaya magkakaroon lang ho tayo ng documentation. Baka lang ho kasi may umuwi, hindi kayo makasama sa historic event na ito. Ay mamaya ho ay babati ho tayo ng isang happy, blessed birthday to our President, the spiritual father, our mentor, our model in this ministry, no other than our Bishop,
Brother Eddie C. Villanueva dahil kaarawan po niya ngayong araw na ito. Amen? Palapakan niya natin ang Diyos para sa kanyang buhay. At sa oras na ito, hayaan nating minsan pa dumako tayo sa isang pinakamahalagang bahagi ng ating gawain, ng ating banal na hapunan. Dahil ang church na ito ay purchased and redeemed by the blood of the Lamb, muli nating alalahanin na may isang Jesus na nag-alay ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo para ang bawat isa sa atin ay tubusin ng kanyang dugo. Sa oras na ito, habang dinadala dito sa ating unahan ang dalawang elemento ng ating mga kapatiran na nasa ministry ng Gatekeepers Ministry, ng ating ushering ministry, ang dalawang elemento, ang tinapay at ang juice. Hayaan po natin na patuloy na magkaroon tayo ng tinatawag na Sweet Fellowship of the Holy Spirit because we are approaching the 46th year anniversary of the JIL Church Worldwide. Ay tamang-tama dahil first Sunday tayo po ay magdiriwang through the Holy Communion. So oras na ito, pwede bang pakiunat natin sandali ang ating kamay dito sa unahan? Ipanalangin lang natin ang dalawang elementong ito, ang tinapay na sumisimbolo sa kanyang katawan, na pinahirapan na bayubay doon sa krus ng Kalbaryo, hinagupit, at ang katawang iyon ang nagbayad ng lahat ng ating kasalanan. Ang juice na sumisimbolo sa banal na dugo ng ating Panginoon Jesus na walang bahid kasalanan o original sin coming from our parents, our ancestors, kay Adam. Hayaan nating sa umagang ito, idalangin natin ang dalawang elementong itong daluyan lamang ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, ang dalawang elementong itong nasa aming unahan na ipatuloy na linisin ang iyong kapangyarihan. Daluyan, Panginoon, ng iyong kapangyarihan, ng iyong banal na dugo. Dalangin namin ito maging instrumento, minsan pa una at higit sa lahat. Maalala namin kung gaano ka kadakila, kung gaano ka nagmahal sa buong mundo, sa buong sanlibutan. Especially, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa sa aming naramdaman namin ang iyong pag-ibig at pagmamahal. Hayaan mo, Panginoon, daluyan ang dalawang elementong ito ng pag-aalaala sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. At ang dalangin po namin, hayaan mo po, Diyos, na lumalim pa ang aming karanasan at ang aming relasyon sa iyo. Pagpalain mo ang dalawang elementong ito, maging ang mga anak mo na nasa ministeryo ito ng Gatekeepers Ministry, ng Ushering Ministry. Lord, bless them so much, Father God, beyond their ability to think and pray, even, Lord, together with their loved ones, O God. We thank you. We honor you, O God. This is our earnest prayer in Jesus' name. Amen and amen and amen. Kumuha lang po tayo ng juice at ng tinapay. By the way, wala pa ho dito ang ating children. Andiyan dyan, ha?
hong naririto sa ibaba, baka hong meron pang walang tinabi at juice, pwede hong magtaas ng kamay para makita kayo ng usheret natin, ushering ministry. Sa itaso, kumpleto na ho tayo. Meron na ang bawat rooms. Sa oras na ito, kunin ho natin ang tinapay at tayo po'y dumako sa ating pong banal na hapunan. Itaas ho natin sa Panginoon. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus on the night He was betrayed, took bread. And when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Father God, we thank you because we believe that by your stripes, by your wounds, Lord, we were healed, O God. 2,000 taon na pong mahigit ang nakararaan. Idiniklara mo na, Panginoon, hindi lamang kami pinagaling, bagos, Panginoon, tinubos mo ang lahat ng aming kasalanan, maging ang pagkakaimbargo namin kay Satanas sa pamamagitan ng pag-aalay ng iyong buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Ang iyong katawan na nabayubay, ang iyong katawan na inulos ang tagiliran, dumaloy ang dugong banal, ang katawan mong ipinambayad sa lahat ng aming kasalanan. Maraming pong salamat po, O Diyos, sapagkat ang taong makasalanan ay inibig mo't minahal. Ipinadama mo't ipinakitang yung pag-ibig at pagmamahal ng ikaw yung mamatay sa bawat isa po sa amin nang kami makasalanan pa. Hindi sa panahong kami karapat-dapat. Maraming pong salamat sa uri ng pag-ibig at pagmamahal na walang pwedeng tumulad, walang pwedeng pumantay, dahil ikaw lamang ang mayroon nun, Panginoon. Salamat po, Diyos. Hayaan po mo po, Diyos, dalangin namin sa umagang ito, maging ang bawat individual na buhay at ang mahal namin sa buhay na nasa banig ng karamdaman, dumali sa oras na itong kagalingan na nagmumula po sa iyo. At patuloy na maranasan ang kumpletong kagalingan, ang kumpletong kalakasan sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Kanin po natin ang tinapay. Kunin po natin ang juice. Itaas po natin sa Panginoon. In the same way, after supper, He took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Father, we believe that without shedding of the blood, there is no remission of sins. Ang dugong banal na walang bahid kasalanan, free from original sin of Adam. We thank you, Lord, sapagkat ang dugong ito ang tumubos sa amin sa pagkakaimbargo kay Satanas. Dalangin po namin, Panginoon, ngayong umagang ito, Diyos, maging sa pagdiriwang ng 46th year anniversary of the JIL Church Worldwide. Nawa, Panginoon, minsan pa, ang dugong banal ang patuloy na bumalot sa kabuuan ng JIL Church Worldwide, maging ng bawat isang miyembro nito kasama ang bawat pamilya. Walang kamatayang darating nang wala sa kapanahunan. Walang anumang uri ng sakit karamdamang magtatagumpay. Walang anumang gawa't plano ng kaaway na magtatagumpay. Lord, cover your people with your most precious blood, and we decree and we declare that Satan is a defeated foe in the name of Jesus. At kung paano ipinahid ni Moses ang dugo ng hayop sa bawat pintuan at hamba ng tahanan ng mga Israelita, at nang dumaan ang anghel na mamumuksa, walang kamatayang pumasok o sakit at karamdaman o sumpa sa kanilang tahanan. Gayon din, Panginoon, ang gagawin mo po, ang Panginoon, minsan pa sa kabuuan ng JIL Church Worldwide. Sa panibagong antas at taon na ipinagkatiwala mo, magsisimula kang muli on our 46th year anniversary, maging mula sa araw na ito sa JIL Church Bulacan, hayaan mo ang kapangyarihan ng iyong dugo ang patuloy na bumalot sa buhay ng bawat isa po sa amin. At patuloy namin idinideklara that Satan is a defeated foe, and we claim the victory, Lord, in the name of Jesus. In the name of Jesus, we receive it by faith, O God. We receive it by faith. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Maraming pong salamat sa iyo, lahat ng papuri sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Inumin po natin ang juice. Father God, once again, Lord,
idinideklara po namin minsan pa ang tagumpay, Panginoon, sa panibagong taon na ipinagkatiwala mo sa JIL Church Worldwide at maging sa JIL Church Bulacan. Idinideklara po namin ang bukas na langit at idinideklara po namin ang lahat ng pagpapala magmula, Panginoon, coming from the east, coming from the north, coming from the south, coming from the west. We command all the blessings and the benefits of the cross of Calvary, O God, to come upon your people, O God, to come to each and every one of us, O God, to come to all JIL people all over the world in the name of Jesus. In the name of Jesus, we claim it, we believe it, we receive it, O God. This is our earnest prayer in Jesus' name. Amen, and amen, and amen, and amen, and amen. Mas malakas ang palakpak sa Panginoon.